ng priority yung mga estudyante dito. Especially ako, advisory class ko, apat lang po sila, apat na grade po. Pero para po silang times 2, parang 8 po sila kasi talagang ang problema, grabe. Nandiyan po yung sinusugod na ako ng teacher. Sir, yung estudyante mo, ganito, ganito, ganito. So ako naman po, pupunta po, pero hindi ko sasabihin yung teacher. Kasi baka mamaya magkaroon po kasi ng inanakit po yung bata doon sa teacher kasi sinabi niya po. Actually, kahit ganito po yung mukha ko, no? Sabi nung una, naku, Diyos ko. Sabi ko naman ng bata, naku, Diyos ko. Yung teacher natin, ganito yung tsura. Tignan mo, parang ang tapang-tapang. Pero nung nag-open up po ako sa bata, sabi ko, ganito po yung itsura ko, pero hindi po ako nangangain ng tao. Hindi po ako, I mean, siyempre, tigasulat lang po ako ng grades. No? Pero hindi po ako yung nangangain ng tao. O hindi kita bubungangaan. Kasi hindi naman ako ganun. Naranasan ko din, kinukwento ko din sa kanila, naranasan ko din ang naranasan nyo. So ako din kami po ay galing sa hirap. No? So actually, wala namang makakapagtapos sa amin sa kolehiyo, kundi po ako nagpursige na makapag-aral. Kahit iba't isa sa amin makagraduate po. So sa awa at kapag ng Diyos, so yung nanay ko nga, yung tatandaan ko nung bago kami ma-aksidente, yung ano yun? May 12, 2000. So, graduate ko lang nung March 18. Ano, uh, nakakatawa kasi yung ano namin, yung kaklase ko talagang perseguido siya na gumraduate talaga ako. Although, 24 units pa po ako nung 4th year. Imagine nyo, hindi na po ako natutulog kasi kinabukasan po ako po ay may practice teaching. So, kailangan bigyan ko din po yun ng importance dahil unang-una po, ayun po ay part and parcel ng aking grades. Kapag hindi po ako pwede po siya maiwan. Hindi po ako gagraduate. Tapos siya excited yung nanay ko, sinasabi na ang anak ko gagraduate kasi scholar yan. Wala yung kumbaga nanghihingi ako pero gumagawa din po ako ng paraan para makaano. Although yung principal nga doon sa school namin ngayon, sa pinapasok ko sa Santa Celia, kaklase ko pa po siya. So yun po. Actually talagang ang saya-saya kasi unang-una. Kapag alam mo yung may na-fulfill ka na isang bagay, kumbaga ano na yun kumbaga lumutang ka na sa hangin dahil unang-una po ay masaya kasi ito nga, graduate na yung pamangkin ko na simula kinder, nasa akin na po yan kasi gawa ng nanay niya pa uwi-uwi. So sabi ko, sige, adi ako na lang, magtutulungan na lang kami ng nanay ko. Tapos pati yung nanay niya. So ngayon, actually, ngayon po gagraduate na po siya. Gagraduate na po siya sa July 3. So sabi ko din sa nanay niya, siya yung sasama. Siyempre, nanay niya yun eh. Siya yung sasama sa Lao Foundation, sa August, malalaman pa. Tapos sa July 3, sabi ko ikaw ang sasabit kasi alam mo yun, iba talaga, siyempre iba pa rin talaga yung nanay, di ba? So, doon pa lang pwede na, kumbaga doon pa lang papasalamat na ako kasi may biyaya na ako dumating. So, isa na po yun sa natanggap kong biyaya. So, yun po, at sabi ko nga, lahat po tayo ay, lahat po ng ating natatanggap ay kailangan po ating ipasalamat sa Diyos dahil po galing po yan sa Kanya. So, pasalamat na rin ako kasi unang-una, nakikita niyo po ako dito sa screen. Nakikita-kita po tayo. Although hindi po kayo nakikita, through chat lang po, pero ang galing. So, yun po yung ano po natin.